may nahanap si ka-treasure hunter. Nakahukay sila ng kakaibang uri ng bato na kapag pinukpok ay iba ang tunog. Tunog bakal, at ang kanyang itsura ay makintab, makinang, kulay brown. Ano kaya ito? Ito ang ating pag-uusapan ngayon. Kaya tutok po kayo. Panoorin po ninyo hanggang sa matapos ang video ito, sapagkat maganda po itong ating pag-uusapan ngayon tungkol po sa mga nahukay nila sa Yamashita Treasure Hunting. Diyan, nagtipingan. Kapag nagtipingan. Magandang araw po sa kanilang lahat, maayong adlaw sa inyong tanan diha sa Kabisayaan o Kamindanawan, no, na imbag na aldaw kada kayo amin mga kakabsat tayo ng mga Ilocano. May adlaw gid sa inyo tanan dira sa Bacolod kag Iloilo sa aton mga kauturan ng mga Ilonggo. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuh. No, Luzon, Visayas, Mindanao hanggang Sabah. Tayo na naman po ay magbabalik sa isa na naman pong nakakamanghang topic tungkol po sa Yamashita Treasure Hunting. At tungkol nga ito sa mga nakuha nila, nahukay nilang items. No? Ito po ang ating pag-uusapan ngayon kung anong klase itong kanilang mga nakuha. Pero bago natin pag-uusapan ito, tayo po muna ay magpapasalamat sa lahat po ng ating mga subscribers, bashers, haters sa patuloy po ninyong pagsuporta, panonood po sa aking mga videos. Sa hindi pa nakapag-subscribe, pakipindot na lamang po ang subscribe button sa ibaba at ang notification bell para updated po kayo sa mga susunod kong i-upload. At bilang suporta na rin po yan sa aking channel, paki-follow na rin po ang aking Facebook page, no? Yusuf Yamato po. So tayo po ay continue. Patuloy po tayo sa pagbabahagi po ng mga kaunting ideas, kaalaman tungkol po sa Yamashita Treasure Hunting, tungkol sa mga kayamanan. At ito nga, pag-uusapan na naman natin itong mga nakuha nila, no? Marami na pong mga kababayan natin ang nagpadala sa atin ng mga videos, no? Pictures tungkol sa kanilang mga nakuha, iba't ibang klase, iba't ibang itsura, no? Ng mga nahukay na posibleng ito ay kayamanan na. So itong ating tatalakayin natin ngayon kung anong klase itong nakuha nila, no? Nakakaiba, no? Iba ang itsura, makinang, at nakuha daw nila ito, no, sa paghuhukay mula sa Yamashita Treasure Hunting, no. Kaya maganda po, napakaganda itong ating pag-uusapan. So yung mga nahukay nila, no, minsan pinupukpok nila, tinutuktok, no? Kasi mayroon kasi tayong nabanggit, no, na kapag pinupukpok natin ang isang bato at ito ay bumabatingting na parang bakal, no, na mayroong echo o nag-iiko, matagal, matining ang tulis, yung tulis ng tunog, ay nagsasabi itong posibleng ito ay nabibilang sa tinatawag na precious stone, no? Kasi ang mga precious stone kapag binatingting, no, ay nag-iiko ng napakatulis na bell sound o ding-ding sound. Yun po ang mga isa sa mga teknik ng mga Chinese kung paano po sila mag-testing, no, ng mga precious stone kagaya ng mga jade at iba pang mga gemstones, no, ng mga precious stones uncut, na kanila pong binabatingting ito, na kapag tumunog ito na may bell sound, no, nag-iiko, matagal mawala ang tunog. Pag pinukpok mo, sobrang tining ang tunog, matulis ang tunog, na tunog na parang metal. Ito ay nagsasabing posibleng isa sa precious stone, isa sa mamahaling uri ng mga bato, no? Yan po ay isa lamang sa testing ng mga dalubhasa, no, magagaling sa mga gems doon sa ibang bansa kagaya ng China, no? Sa Hong Kong, sa Taiwan, na kung saan marami silang mga uncut precious stones na binabatingting nila ito, no, kapag sinusuri nila yung magandang klase at yung pinakamatulis ang tunog, pinakamatining ang tunog, na sobrang liit
no? Matulis na sobrang liit ang tunog ay isa sa tinatawag na magandang klasing mamahaling uri ng bato. So kahit magpunta tayo sa online, no, sa Google, at isi-search natin yung check up ng mga gemstones, jade na mga bato na natural, ay ginagamitan nila ito ng tinatawag na batingting, no? Clenching sounds o ding-ding sounds na ginagamit ng mga expert ng mga Chinese sa pag-check ng pinakamagandang klasing jade stone, no? Alam natin na ang jade stone ay isa po sa pinakamahal na uri ng bato. Yung magandang klase kagaya ng mga imperial green, lavender, na mga Burmese jade na kung saan isa po sa pinakamahal na uri ng bato. So puntahan natin itong nakuha nila ni Ka Treasure Hunter. So itong nakuha nila ni Ka Treasure Hunter ay kulay brown, no? Kulay brown at makinis, napakakinis, na kapag tiningnan natin ay parang nililiguan ng mantika. Subalit hindi naman ito nilalagyan ng mantika at hindi rin nila pinipinturahan, no? Nahukay yata nila ito, no? Sabi nila, nakita nila, natagpuan nila sa treasure hunting. Posible ngang ito ay magandang klasing bato, no? Kasi yung tunog niya ay matining, no? Tunog na parang metal pero bato at makintab, no? Wala naman sigurong mga batong ordinaryo na ganito ang tunog maliban sa ibang klase siya, yung content ng bato. Although maraming magtutunog bakal na mga bato na may halong iron ore, nung mga bakal na natural na na-preserve sa bato, pero yung batong mga hindi mamahalin, no? Kasi hindi siya makinang o hindi siya makintab, no? Mayroong mga bato na tunog bakal kapag tinuktok natin, pero walang kinang, no? Hindi siya makinang. Posibleng ibang klaseng metals o ibang klase yung nahalong mga bakal na nakapaloob sa bato. Pero itong nakuha nila ay makintab, no? Na kulay brown na parang mantika, basa, no? Parang basa, na posibleng ito ay nabibilang sa magandang klasing bato. So anong klasing bato ito, no? Kulay brown. Posibleng ito ay na-preserve sa ilalim ng lupa, no? Nang napakatagal na panahon at nakuha ng mga Japanese Imperial Army mula sa museum, no, sa Southeast Asia at nadala dito sa ating bansa at naitago. So maaaring ito ay mamahaling klase, no? Sa itsura pa lang napakaganda, napakakinis, napakakinang, napakabigat at sobrang tigas. At maaaring ito nga ay tinatawag na batong kahoy, no? Kahoy na bato, may tawag dyan, yung na-preserve sa ilalim ng lupa na parang sa tagal ng panahon na nagiging bato siya yung kahoy. May example niyan, petrified wood. Mayroong mga parang ganito ang itsura. Pero may pero pa rin, hindi naman kasi ganun kakinang yung mga petrified wood, no? Yung mga kahoy na naging bato. So maaaring ito ay masasabi nating isa sa mga gemstones na nagmula sa ibang klaseng fossilized na masasabi nating ibang uri, no? Pero mamahalin ito sapagkat maganda yung itsura at bukod sa magandang itsura ay makinang pa, no? Makintab, makinis. Yan kasi ang tinitingnan sa gemologist, no? Smoothness, no? Clarity of colors, the weight,
yung tinatawag yung bigat niya, yung karat, yun po ang tinitingnan ng mga gemologists. At isa pa yung origin, no? Kung anong klase ito, saan nagmula, paano nabuo ito, at gaano katagal na panahon ito nabuo. Malalaman lang ito sa pamamagitan po ng laboratory testing. So kailangan ipalaboratory ang mga ganitong klasing mga bato, no? Mga stones na nahukay o nakuha mula po sa ilalim ng lupa, no? So advice natin sa ating ka-treasure hunter na para malaman ito kung anong klase, kahit ako ngayon namamangha, ipalaboratory ito, no? Mura lang naman, 3,000 plus, no? Sa University of the Philippines, kumuha tayo ng katiting at ipacheck sa laboratory kung anong klase ito, no? Anong klaseng bagay o gemstones. So kapag lumabas yung certificate sa laboratory, saka ipa-gemologist, no? Kung anong klase yon. At doon sa gemologist malalabas yung kung anong uri, anong klaseng gems, at magkano ang presyo ng mga ganitong klaseng mga bato. So hindi tayo makapagbigay ng mga detalye, mga presyo o anong uri ito, sapagkat ito ay ginagawa lamang ng mga expert, ng mga licensed gemologist, at dadaan sa matinding proseso, mahabang proseso doon sa laboratorio, no? Hindi na sa pagtingin natin ay alam na kaagad natin, no? Maliban siguro sa mga ibang klaseng gems, kagaya ng jade, ay madali nating ma-predict kung anong klase ito, no? Anong uri ito sa pamamagitan ng kulay, no? At sa tinatawag na tigas. Pero itong mga ganitong klaseng bato na nakapreserve sa ilalim ng lupa at treasure, ay hindi pa natin alam kung anong klaseng o anong uri ang batong ito, na posibleng kayamanan, posibleng mamahaling klase ito pong kanyang nakuha. So sa tingin ko, no, ito ay magandang klaseng bato at posibleng may halaga ito. Hindi kasi nagtatago ang mga Japanese Imperial Army ng pipitsugin o mumurahing uri ng bato, kung ito man ay nahukay mula sa Yamashita treasure hunting. At kapag ito naman ay nahukay lang mula sa ilalim ng lupa na hindi naman galing sa Yamashita treasure, ay posibleng natural treasures ito mula sa kalikasan na kayamanan ng ating bansa, no? At kapag sinuri ito, doon lang malalaman, no, sa laboratory. So yun po, no? Sa lahat po ng mga kababayan natin na eksperto, mga gemologist, no, at saka geologist, pwede pong magkomento, magbigay ng ideas, no, para po malaman, maintindihan ng atin pong kabayan na nakahukay nito kung anong klaseng bato itong kanilang mga nahukay. Posibleng hindi lang ito nag-iisa, sapagkat may mga pinapakita pa siyang mga ibang klaseng bato na magaganda, makikinis, makikintab, makikinang. So hanggang dito na lamang po. Sana po ay nagkaroon tayo ng idea, no? Nagkaroon tayo ng kaunting kaalaman tungkol po dito sa kanya pong naibahagi sa atin, na ipakitang video tungkol po sa kanilang mga nahukay. So hanggang dito na lamang. Hanggang sa susunod, ito po ang inyong ka-treasure hunter, nagsasabing kapag tayo ay naghahanap, tsak na tayo ay makakahanap.